Hey, what's up mga idol? Welcome back ulit dito sa ating anime recaps at itutuloy nga natin ang ating episode number 4. Pero bago tayo pumunta dito sa bago nating episode, pag-usapan natin ng konti yung mga nangyari doon sa ating episode number 3 naman. So nakapasok na nga ang ating mga bida, sina Mr. Song Jinwoo, doon sa ating double dungeon at nagkaroon kaagad ng isang casualty sa kanilang mga members. Yung isang estatwa kasi pinugutan ng ulo ang isa nilang mga kasama. At bukod doon, maraming estatwa na lumabas doon. Napaisip tuloy yung ating mga bida na kailangan din ba nilang harapin ang maraming estatwa na ito. Napaisip si Mr. Song Jinwoo dahil ang lumabas na mama na napugutan ng ulo ay isang D-rank na hunter. At dahil nakakatakot ang dungeon na to, mas lalong mapanganib ito sa isang E-rank na kagaya ni Mr. Son Jinwoo. Kasi nga isang beses lamang na hinataw ito ng ating estatwa at napugutan na kagad ng ulo ang mama na nagtangkang tumabas. Pero kung iisipin mo nga, ang dungeon na pinasok nila ay isang D-rank lamang at sa mga pagkakataong ito, wala dapat ganitong kalaking mga monsters. Pero sabi nga ni Mr. Song, lahat ng mga estatwa dito ay posibleng gumalaw at maging threat sa kanilang buhay. Kaya napatingin ang karamihan sa kanila dahil ang isang estatwa na nakaupo sa gitna ay higante ang laki kumpara sa mga ibang estatwa. Ngayon, posible din bang gumalaw ang estatwa na ito? Saka napatingin ang ating bida at yun nga, gumalaw ang mata ng higanting estatwa. Ngayon, bumalik na tayo dito sa ating episode 4. Nagkaroon ng konting pagmumuni-muni sa mga pangyayari sa kanyang buhay si Mr. Song Jinwoo kasi nga hindi lang naman ito yung unang beses na napunta siya sa isang life or death na situation. May mga pagkakataon na pumasok siya kasama ng ibang mga party at naligaw pa nga siya dito. Meron din mga pagkakataon na halos mamatay siya at ma-hospital ng 1 linggo dahil lamang sa mga atake ng mga E-rank na monsters. May times din na halos mamatay na rin siya dahil nga natrap siya sa mga labyrinths or sa mga dungeons na to na wala siyang pagkain or inumin man lamang. Oo nga't may mga tsansa na pwede siya makakuha ng mga weapons na magagamit niya para mas marami pa siya makuha ng mga essence stone at panlaban sa mga dangerous na monsters dito sa loob ng dungeon. Hindi nga niya magawa ito kasi nga nasa ospital ang kanyang nanay at kailangan gawan niya ng paraan para mabayaran ito. Ang tanging meron lang dito sa ating protagonist ay ang kanyang katawan pero hindi nga din siya makabili ng mga magagandang weapons na pwede niyang gamitin dito dahil kulang din naman ang pambili niya at kung nakabili man siya ay yung mga mumurahin lamang at madaling masira ng mga weapons. Dahil siya ngayon pinaka-weakest na hunter, nagkaroon pa ng mga usap-usapan na pwedeng maging pabigat pa nga sa pagpasok sa mga dungeons, lalo na sa mga healers itong si Mr. Son Jinwoo. At ang tawag na nga sa kanya sa ngayon ay ang the weakest hunter of all mankind. Madalas nga naawa sa kanyang sarili si Mr. Song Jinwoo, pati yung sapatos niya. Makikita mo dito na nasira na naman sa isang raid sa dungeon. Mayroon pa mga pagkakataon na halos mamatay siya sa blow ng isang monster na nakaharap niya. Hindi din siya masyadong skilled para makatapat ang mga monster na ito. Kaya lagi siyang nasa ospital pagkatapos pumasok sa mga dungeons. Kaya nga nung gumalaw ang higanting estatwa, dahil sa mga experiences na ito na nakuha ni Mr. Son Jinwoo, madali niya napansin ang paggalaw ng higanting estatwa. Bilang nagkaroon ng liwanag ang mata ng higanting estatwa. Inaasahan na ito na pwedeng mangyari nga ni Mr. Son Jinwoo kaya niya grinab itong si Miss Yohe para makapag-take cover sa napipintong pag-atake ng higanting estatwa. Binilaan din niya ang kanyang mga kasama na dumapa dahil merong ang impending na atake ang higanting estatwa. Napatingin na lamang ang makasama niya dahil sa warning na binigay niya at biglang may malakas na sinag na lumabas sa mga mata ng higanting estatwa. Pagkatapos noon, nagkaroon ng malaking pagsabog at napadapa na lamang ang ating mga bida para makaiwas sa atake ng higanting estatwa. Pagkatapos ng atake ng higanting estatwa, makikita ang malaking guhit sa sahig. Habang nagtatry na mag-recover ang ating mga bida, nag-usap-usap sila. Okay naman sa una at parang wala naman na disgrasya, pero nagulat na lang sila na may makita na isang sunog na kamay, most probably galing sa isa nilang kasamahan. Marami palang mga namatay sa atake na yon ng ating higanting estatwa. Takot na takot si Johe at hindi ito makagalaw at nakahiga pa rin dito sa sahig habang si Son Jinwoo ay kinakausap naman siya. Sumigaw si Mr. Song at sinabi nga
nga niya na wag munang masyadong gumalaw ang kanyang mga kasama, baka umatake ulit kasi ang higanting estatwa. Sa pagkakataong ito, nag-usap-usap ang ating mga bida. Pinaliwanagan naman ni Mr. Song itong si Song Jinwoo na itong si Miss Joy nga ay talagang matatakutin ito kaya hindi ito makagalaw ngayon sa kanyang sitwasyon. Hindi naman ito tinamaan ng laser na galing sa mata ng ating estatwa. At nagtataka na maigi si Mr. Song kasi kakaiba nga itong napasok nilang dungeon. Normally, dapat dahil D-rank lang ito, madali lang dapat ito, pero kakaiba ito kasi sobrang lakas ng mga monsters na nandito sa dungeon. Nagpasalamat si Mr. Song dahil nga sa babala na ginawa ni Mr. Song Jinwoo, nakaiwas sila sa pagkakasunod sa atake ng higanting estatwa. Pero sumagot si Mr. Song Jinwoo at ang sabi nga niya, ganun ba? Ngayon nagalit pa nga itong si Mr. Song kasi nga akala niya binalaan talaga sila ni Song Jinwoo. Pero lumalabas parang nagkataon lamang na niligtas sila ni Mr. Song Jinwoo. Pagpapaliwanag ni Song Jinwoo, na-sense niya lamang ang danger na yun nga atake yung ating higanting estatwa. Saka na lang napansin ng ating bida na naputol pala ang isang kamay ni Mr. Song. It's bearable, sabi naman niya. Just help me stop the bleeding. Makikita mo dito na dumudugo. Ngayon, habang ginagamot ni Mr. Song Jinwoo ang kamay ni Mr. Song, tinatanong niya kung gaano kalaki or kataas ang ranking ng statue na to. Sabi naman ni Mr. Song Jinwoo, hindi siya sigurado kasi hindi pa siya nagkaroon ng grade sa mga higher ranks gaya ng B rank na pinasok nila sa ngayon. Meron na siya mga experience sa mga B ranks itong si Mr. Song, pero yun nga, hindi naman ganito kalala ang problema na kanilang mga kinaharap. Kaya sadyang kakaiba ang nangyayari dito sa ating double dungeon. Isa pang kakaiba dito sa mga napasok na dungeon din ni Mr. Song, sabi niya, yung mga B rank dungeons na pinasok nila nung mga nakaraan, hindi naman ganyan kalakas na sa isang tira lamang ng kanilang mga kakayahan ay nakakamatay kaagad sila ng ibang mga hunters. Sabi nga niya, possibly A rank ang napasok nilang dungeon or so possible na S rank ang kanilang napasok na dungeon. So ngayon pinag-uusapan ng dalawa ang mga lumabas na rules doon sa ating Cartinon Temple na nakasulat. So yung una nga, ang sabi dito, 1, thou shall worship God. 2, thou shall praise God. At saka yung 3, thou shall prove thy faith. Nagkaroon ng idea si Mr. Song Jinwoo na possibly ang sinasabi na God dito sa statements na to sa bato ay yung ating higanting estatwa. Kinabahan na tuloy na maigi si Mr. Song. At sabi niya, potential nga na maubos sila dito sa dungeon natin na to. At yan nagtatapos ang ating episode 4 mga idol dito sa ating solo leveling. Hindi pa tapos ang mga pangyayari dito sa loob ng dungeon na to at nag-uumpisa pa lamang ang kalbaryo ng ating mga bida. Ilan kaya makasurvive sa kanila dito sa problema na kanilang kinakarap sa ating double dungeon?